Natapos na rin po itong Bicameral Conference Committee meeting para po sa final na version nga ng 2026 National Budget. Kung hindi ako nagkakamali, kaninang madaling araw, mga alas 2:20 ata, tinapos ng Senado at ng House of Representatives yung pagtalakay ng ilang pong amendment ng 2026 General Appropriations Bill, Prof. At umabot ito ng, kung hindi ako nagkakamali, 6 na araw. Mula noong December 13 hanggang 18 nga, itong pagdinig ng 2026 national budget ng BICAM. Sa tingin po ninyo, sa kabila ng mga scandal na nating narinig, ito bang, tama bang sabihin na itong budget natin ngayon ay ma-cholesterol pa rin? I mean, may mga pork barrel pa rin, may mga discretionary items pa rin na susceptible sa korupsyon. Ano bang basa mo sa budget natin ngayon? Alam nyo, tingin ko hindi naman yun mawawala, lalo na sa sistemang meron tayo. Kanina pinapakinggan ko yung pahayag nga ni Attorney Raul Lambino at ako sumasang-ayon ako dun sa kanyang sinabi kasi kahit nasabihin natin na transparent yan dahil napapanood natin, ang unang katanungan natin dyan ay yung detalye sapagkat yung pinag-uusapan nila as a whole hindi naman talaga pagdating sa BICAM nahihimay ng mabuti. Malay ba ng sambayan ng Pilipino kung halimbawa itong item na to para sa ganito and so on basically and so forth. Magandang reference yan halimbawa yung ginawa ng PCIJ na di umano doon sa kanilang mga naimbestigahan yung mga leader din ng House of Representatives ang may malaking nailagak na pondo sa kani-kanilang mga distrito. So, yun yung yun yung dynamics basically sa sistemang meron tayo ngayon sapagkat yun yung una nating katanungan ano yung magiging politika ng mga mambabatas kung wala ito? Ikalawa, na punto na nakita natin dito, bakit ang taas ng inilagak na pondo doon sa MAIP kung saan para po magawa natin makita natin yung pagbibigay ng mga guarantee letters basically and so on and so forth. So, itong mga pagkakataon pong ito ilan lamang sa kung saan makikita natin na meron talagang pa rin din po pork na tinatawag kasi kung wala po ito, paano po sila makakapolitika sa kanilang mga constituencies? Ikalawang punto po yung pagdating po sa ating mga senador. Kaya kung mapapansin po natin, malaki ang role nila at sa mga aligasyon at di umano na mga pagkasangkot sa flood control program. Bakit po? Kasi binoboto natin yung senador natin at large. Ibig pong sabihin, talagang kung ako tatakbong senador, ang unang konsiderasyon ko dito ay yung gastos. Kasi binoboto natin ng buong Pilipinas yung ating senador. Hindi katulad sa Amerika na pinagmulan nitong sistema natin na binoboto lamang sila by state na dapat binoboto din natin ang mga senador natin by region. Opo, at isa din sa nabanggit po ng ilang senador na may mga allocable, non-allocable na umaabot sa 500 billion pesos. Itong items nga sa DPWH sa budget na maaaring magamit, Prof, para sa mga tinatawag na yung patronage politics na nagdudulot po ng pagtutol mula naman sa ilang senador patungkol nga dyan. Prof, ano naman po ang masasabi po ninyo? Yan pa isa. So, alam nyo, hindi ko rin din maintindihan. Tama yung sinabi ni Senator Legarda. Ang reference nila kung bakit nila tinapyasan, mismong datos na nanggaling sa DPWH. Tapos, ito ngayon, yung sa pagkakatapyas, yung savings na, doon din naman pala mapupunta sa kanila. So, ano ba talaga? Ano ba yung laman at ano ba talaga yung totoo dito pagdating sa sa ipinapanukala nilang budget. Ikalawa, parang hindi ba dapat bago yan ibinigay na proposal, nagawan na nila ng complete line item proposal yan? Hindi ba? So, yun lang amidst all of this, mismo si Secretary Dizon, number one na dapat na mas naging transparent sa pagbibigay ng line item budget at yung talagang totoong costing. Pwedeng sige, sabihin natin, ipagpalagay natin na for the sake of argument, tama na every region nagbabago yung presyo ng halaga ng mga materyales. Pero dapat, di ba, merong kolatilya na meron silang ballpark figure
based dun sa kasi kung transparency ang sinasabi natin eh, 'di ba? Ngayon, kung ako naman yung mga mambabatas, ako yung mga senador, parang chess yan, touch move, 'di ba? Dapat kung tinapyasan, panindigan na tapyasan. At ito na naman tayo naho-hostage yung mga mambabatas natin, dadali natin dun sa argumento na sasabihin natin marami nang hindi pwedeng mapondohan. Hindi rin ako for purposes din ng transparency. Bumalik din ba si Secretary Dizon sa drawing board at pina-identify ano yung talagang project na kailangan, priority, and so on and so forth. Kasi at this juncture, talagang wala, hindi ko sasabihing mababa, wala nang kumpiyansa pa rin ang taong bayan kapag pinag-usapan o usapin ay patungkol sa project, infrastructure, or any flood control project for that matter. Opo, pero kung ganito po ang nasasabi po ninyo na parang duda nga ang ilan sa ating mga kababayan pa rin sa budget natin for next year, papayag, sang-ayon ho ba kayo doon sa mga suggestion ng ilang senador na mas gugustuhin pa ang reenacted budget kaysa magpasa ng isang batas na questionable at may issue pa rin po ng katiwalian? Actually, Sir Jade, walang tulak kabigin yung pareho eh. Pero kung kumpara between this version at saka dun sa 2025 na i-re-enact, tingin ko naman mas formidable itong meron tayo ngayon as compared doon sa talagang 2025 na budget. At least ngayon, naiayos na makita natin, nagkaroon ng decent budget ang education, at saka ang social, ang education at ang health. Ang gusto lang natin mangyari dito, tanggalin yung mga or ma-rationalize yung mga items na merong politika yung mga mambabatas natin. Bakit hindi natin ilagak na halimbawa, yung dun sa MAIP nila, bakit hindi idiretso sa PhilHealth na kung saan mas pinalalakas nilang institusyon, diretso yung taong nakikipag-ugnayan doon sa PhilHealth at hindi na kinakailangan pang lumapit sa kanilang congressman at humingi ng kanilang mga guarantee letter. Kung ang logic na susundan natin, gusto natin na patulungan rin lang din yung mga tao, hindi ba? So bakit kinakailangan pang, kailangan ko ng tulong. Punta ako sa congressman, hingi ako ng guarantee letter. Ba't hindi nilang tayo dumiretso doon sa PhilHealth o doon sa respective local hospitals nila? Opo, at bukod pa dyan, yung mga paayuda, Prof, inaasahan nating magpapatuloy batay dito sa inaprubahan ng budget ng BICAM, ay magpapatuloy pong pamimigay ng ayuda ng mga leader, mga opisyal ng gobyerno po, mga kongresista at mga senador. Tama po. Kasi hanggat nandyan yan ang kanilang politika. Kasi paano sila makakapolitika sa baba kung wala silang hindi sila mahihingian ng tulong ng kanilang mga constituents. Pero babalik din tayo dapat sa pinaka-rational. Ano ang dahilan o ano ba ang function ng mga mambabatas? Hindi ba to legislate, to amend, to create laws? 'Di ba? Wala naman yung ganitong klaseng rationale na kapag ng function nila na pupunta ako, hihingi ako ng ganyan, meron akong, 'di ba? So at the end of the day, yung sistemang meron talaga tayo. Opo. So ano dapat ang gagawin ng taong bayan? Dapat bang mag-ingay dahil may mga issue pa rin dito sa 2026 national budget natin ngayon, Prof? Ako po yun din yung isang malaking hamon. Una, timing, magpapasko po ngayon, hindi kumbaga kung mapapansin natin yung mood ng ating taong bayan. Syempre po, holiday season. Ikalawa po, nagagamit po na education. Tingin ko mas magandang maipaunawa natin sa ating mga taong bayan na ano yung na hindi dapat na parang namamalimos yung taong bayan o yung ating mga kababayan sa tulong na supposedly ano yan parte ng pondo at public fund yan na para talaga yan allocated para sa taong bayan at hindi utang na loob para sa ating mga mambabatas.
Opo. Ang Malacanang sinasabi pong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Daw yung naging dahilan bakit nagkaroon ng live streaming at naipakita sa taong bayan yung mga ginagawa for the first time kasi ngayong taon ay open sa public na itong ginagawang BICAM. Ano naman po ang masasabi po ninyo doon? Well, okay naman. We have to give credit where credit is due na ni-live stream niya. Pero, tatanungin ko kayo, sa isang simpleng taong bayan, sa isang tricycle driver, sa isang Grab driver o TNBS driver halimbawa, naintindihan niya ba yung technicality na pinag-uusapan dyan sa Open Bycam? Na yan? May problema din kasi dun sa proseso. O bagamat naka-live stream, pag sinabi na ang pinag-usapan dito nakaganito sa budget ng DPWH, line by line item, mabubusisi ba dyan? Baka din kailangang amyendahan nila at tignan din yung budget cycle. Yung budget cycle meaning yung paraan na talagang pag inopen mo yan ng BICAM, nila-line item nila at nakabukas sa publiko yung pagla-line item. Nakada ahensya. So that kitang-kita ng taong bayan. Pangalawa pa, sa simpleng lengguwahe, naiintindihan ba nila yung kai-English sa technical aspect na ito? Sa mga nakakaintindi o dun sa mga nasa akademya, maaring ito naiintindihan ng mabuti, pero ito kung i-open mo siya, paano yung sa mga common tao? 'Di ba? So may problema ka rin din. But of course, we have to give credit din naman sa pangulo sa pag-o-open at pagsasapubliko nitong BICAM. Ang tanong diyan, ito yung tanong ko. Pagkatapos ba nitong open BICAM na to, tapos na to o baka mayroon na namang small group? O pagka may small group ka, doon tayo kabahan na mayroong next process ng small group na naman yan. Pero kung pagkatapos ng BICAM, yan, idediretsyong itatransmit na doon sa Malacanang, well and good siguro.